pa katagal sa ministeryo, kahit gaano ka katakila sa mata ng tao, may mga panahon na kailangan kang ituloy. Bakit? Sapagkat mahalaga na ang ating buhay ay salamin ng ating doktrina. Isipin ninyo, no? Si Pedro, no? Ang matapang na apostol na nangaral sa araw ng Pentecostes, ang unang nangaral sa mga hintil sa bahay po ni Cornelio, ay ngayon ay nadala ng takot sa opinion po ng iba. At dahil sa takot na iyon, binago niya ang kanyang asa, iniwasan ng mga hintil at bumalik sa mga kaugaliang Hudyo. At ang masakit pa mga kapatid, nahikayat kanya ang iba pa na sumunod sa maling halimbawa. Iyan po ang epekto ng inconsistent living. No? Hindi lang ikaw ang apektado, no? Buong iglesia ay maaaring madapa. At kaya si Pedro, no, at si Pablo, bilang tagapagtanggol ng katotohanan ng mabuting balita, ay hindi po nanahimik. No? Hindi siya nagkatubiling harapin si Pedro sa harap ng lahat. Hindi para siya'y ipahiya, kundi upang ipakita na ang mabuting balita ay dapat hindi lamang ipinapahayag, kundi isinasabuhay ng may katapatan at tapat. Mga kapatid, ito ang tanong natin ngayon. Ang ating pubang buhay ay tugma sa ating ipinapahayag na pananampalataya? O bakit tulad ni Pedro, tayo rin ay nahuhulog sa pagiging selective? No? Iba ang ugali sa simbahan, iba sa bahay. No? Sa simbahan, para kang hindi mapapasok ka, no? Pero sa bahay, bismod ang dating mo. No? Iba kapag kasama mga Kristiyano, iba kapag nasa trabaho o eskwela. Ngayong umaga mga kapatid, titignan natin ang tagpong ito sa pagitan nila Pablo at Pedro. At mula rito, matututo tayo ng ilang napakahalagang aral tungkol sa katapatan, nakasunod at pamumuhay ng may integridad. Tandaan natin, di sapat na tayo ay mahusay magsalita ng mabuting balita. Dapat tayo rin ay nagsasabuhay ng mabuting balita. Amen? Amen. So sa verse 11, ito yung tinatawag na confronting compromise, living with courage and conviction. Pagtatama sa pagka-kompromiso, pamumuhay ng may lakas ng loob at matibay ng paninindigan. Sa verse 11, sabi na si Pedro ay nasa Antioch, harapan kong sinabi sa kanya na mali ang kanyang ginagawa. Ito pong verse na ito ay hindi inaasahan ko. Let's imagine mga kapatid, the setting mga kapatid. Nasa Antioch ka, isang Gentile city na may mga believers na hindi Hudyo. Multicultural, no? Pag sinabing multicultural, binubuo ng iba't ibang kultura o halo-halong kultura mula sa iba't ibang lahi o bansa, no? Diverse at growing ang simbahan doon. Then, dumating si Pedro, ang kilalang apostol, no? Siyempre, respected, no? Expected siya, pinuno, kaibigan ni Jesus. Nakita niya yung transfiguration ng ating Panginoon, yung pagbabagong anyo ni Jesus. Kasama niya sa tagpong iyon, sina Santiago at Juan. No? Mababasa natin yun sa Mateo chapter 17, 1-2. No? Nakasama rin siya noong po sa Gethsemane, no? Nang nanalangin si Jesus. Pero sa verse na ito, siya mismo ang kinumpronta. And not just by anyone, mga kapatid. Kinumpronta siya ni Pablo sa harapan ng lahat. Now, let's be honest. Pag sinabi mong confrontation, most of us ayaw natin, no? Yung gano'n, no? Marami sa atin kapag may nakitang mali, either tahimik ka lang dahil ayaw ng
O kaya, sisingalan, pero hindi sa tamang paraan. Pero dito, makikita natin ang isang halimbawa ng katapatan sa katotohanan at tapang na may pagmamahal. Bakit kinumpronta ni Pablo si Pedro? Sabi, sapagkat mali ang kanyang ginagawa. Sa literal na salin, saglit, ang ibig sabihin ng mali ay he was clearly in the wrong. No? Ibig sabihin, obvious, mali, hindi ka tanggap-tanggap. Hindi ito simpleng misunderstanding. No? It was a serious compromise sa katotohanan ng gospel. At dahil leader po si Pedro, mas mabigat ang epekto. Kaya, ang pagiging pinuno ay hindi dahilan upang hindi makituwid. Even in spiritual giants, no, are accountable to the truth. Kahit ang mga haligi ng pananampalataya ay kailangan sumunod sa katotohanan. Diyan po nasusukat ang tunay na integridad. Ano po ba yung integrity o integridad? Ang integridad ay hindi lang pagiging mabait. Ito ay pamumuhay ng buo at totoo. Kung ano ang sinasabi mo, siya rin ang ginagawa mo. May pagkakatugma ang iyong paniniwala at pamumuhay. No? What you preach is what you live. Pero si Pedro, in that moment, was not living what he believed. He knew the gospel, no? He knew na ang gospel ay para sa Jews and Gentiles. Alam niya yan. In fact, sa Acts chapter 10, nakita niya ito sa pangitain tungkol kay Cornelio. Pero dito sa Antioch, nagkunwari siya, umiwas sa mga Gentile believers dahil dumating ang mga conservative Jewish believers. No? Kaya ang ginawa niya ay hypocrisy. At ito ay hindi pinanampas ni Pablo. Now, let's talk about Pablo. What kind of courage does it take para harapin ang isang Pedro? Hindi ito arrogance. Hindi ito mayabang ako, no? Kaya tatanggapin ko siya. This is righteous confrontation, mga kapatid. Dahil because ang nakataya dito ay ang katotohanan ng gospel o ng mabuting balita. Hindi rin ito chismis, no? Pansinin niyo po, hindi ikinuwento ni Pablo sa iba. Ginawa niya ito face to face, no? Directly and publicly. Kasi public din ang offense. Imagine niyo mga kapatid, isang heart surgeon ang nanonood habang isa pang surgeon, mas senior, mas matagal sa servisyo, ay gumagawa ng maling procedure sa mismong operating table. Tanong, i-expect mo ba na mananahimik na lang siya dahil mas mataas ang rango ng isa? Siyempre hindi. Bakit? Kasi buhay ang nakataya. Kung hindi siya magsasalita, maaaring ikamatay ng pasyente ang pagkakamali iyon. Ganun din po, mga kapatid, sa pananampalataya. Kapag may nakita tayong mali, lalo na kung ito'y taliwas sa katotohanan ng mabuting balita o gospel, hindi tayo dapat manahimik. Hindi natin pwedeng isantabi ang katotohanan dahil lang sa tao, no? Respeto o hiya. At tulad ni Pablo kay Pedro, tumindig siya hindi dahil gusto niyang mapahiya yung kapwa niya leader, kundi dahil may kaluluwa at katotohanan na nakataya. Ano ang mga aral na matutunan natin dito? Sa verse 11, no one is above correction. Walang sino man ang higit sa pagtutuwid. Ang pagtutuwid ay para sa lahat. Wala itong pinipili. Kahit si Pedro, napagkamalian, yung pagiging tapat sa katotohanan ay mas mahalaga kaysa sa pagpuprotekta
protekta sa reputasyon ng kahit sinong leader. Number 2, confrontation must be rooted in love and truth. Ang pagtutuwid ay dapat nakaugat sa pag-ibig at katotohanan. No? Hindi nirebuke ni Pablo si Peter dahil sa pride, no? Kundi dahil sa kanyang malasakit sa gospel. Kung hindi siya nagsalita, baka isipin ng mga Gentiles believers, no, na second-class citizens sila. And number 3, silence in the face of compromise is dangerous. Ang pananahimik sa harap ng pagkakakompromiso ay mapanganib. No? Kung tahimik si Pablo, baka dumami ang hypocrisy sa simbahan. Minsan ang pananahimik ay nagiging kasabwat po ng kasinungalingan. No? Number 4, integrity is doing what's right even when it's hard. Yung tunay na integridad ay nasusukat kapag pinipili mong gumawa ng tama kahit hindi ito madali at kahit walang nakakakita. No? Hindi po madali ang kinaharap ni Pablo. Kasi baka mawalan siya ng suporta, no? Baka husgahan siya. Pero ang gospel o ang mabuting balita para sa kanya ay mas mahalaga. Ang gospel ay hindi lang dapat ipangaral. Dapat ito ay isang buhay. Kung hindi tayo consistent, tayo mismo ang magiging handang sa tinapos na gawa ni Kristo sa Kalbaryo. Katulad ni Pablo, tama ni Pablo, tinatawag tayo ng Diyos na maging tapat sa katotohanan, matapang sa pagtutuwid, buong loob at buhay sa harap ng Diyos. Then, sa verse 12, sabi, dahil bago dumating ang ilang sugo ni Santiago, siya'y nakikisalo sa mga hintil. Subalit, nang dumating ng mga iyon, lumayo na siya at hindi na nakisalo sa mga hintil. Dahil sa takot. Dahil sa takot niya sa pangkat ng mga Hudyo na nagbibigay din sa pagtutuli. Ako yung gamitin pagtutuli. Ito ko sa English it comes. Mas maganda pakinggan. Dito po sa Galatians chapter 2 verse 12, no? Makikita natin ang isang napakatinding tesyon. Hindi doctrinal, kundi behavioral. Si Pedro, ang kilalang apostol, dito ay kumakain at nakikisalamuha sa mga hintil. Mga kapatid, isipin niyo ito, no? Si Pedro, isang Hudyo, at ang mga hintil na hindi bahagi ng utusan ni Moises, nagsasalo sa iisang hapag. Hindi dahil pareho sila ng kultura. Hindi dahil nagbago sila ng lahi. Kundi dahil iisa ang kanilang pagkakakilanlan kay Kristo. At iyan mismo, mga kapatid, ay isang makapangyarihan larawan ng gospel na bumabasag ng mga hadlang. Hadlang ng lahi, hadlang ng kultura, hadlang ng nakaraan. Dahil sa tinapos na gawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, ang dating magkahiwalay, pinag-isa. Hindi na Hudyo o Hintil, mayaman o mahirap, bago o matagal sa pananampalataya. Lahat ay pantay-pantay sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita. Kasi noon, mga kapatid, ang mga Hudyo ay hindi basta-basta nakikihalubilo, no, doon sa mga Hintil, lalo na pagdating sa pagkain. Dahil ito ay tinuturing nilang marumi o banal tayo sa kanilang bahay. Pero dahil sa mabuting balita, natutunan ni Pedro na ang kaligtasan ay hindi nagbatay sa batas o ritual, kundi sa pananampalataya kay Kristo. Kaya nga sa Acts chapter 10, no, mga kapatid, ipinakita sa kanya ng Diyos pamamagitan ng isang pangitain na hindi na niya dapat ituring na marumi ang anumang nilinis ng Diyos. At doon niya bininyagan si Cornelio, no, na isa pong Hintil. Kaya dito sa Galatia, si
Pedro ay kumikilos ayon sa katotohanan ng gospel. Pantay ang mga Hudyo at Gentil sa harap ng Diyos. Pero biglang may nangyari. No? Sabi ni Pablo, bago dumating ang ilang lalaki mula kay Santiago, no? Ibig sabihin, may mga taong galing sa Jerusalem, sa grupo po ni Santiago, no? Mga leader ng church sa Jerusalem, mostly mga Jewish Christians, no? Nang dumating ang mga ito, biglang nagbago yung asal ni Pedro. No? Tumigil siya sa pagkain kasama ang mga hentil. Lumayo siya. Hindi dahil nagbago yung kanyang paniniwala, kundi dahil sa takot. Sapagkat natakot siya sa mga kasabi ng mga Hudyo. Fear. Yun ang ugat ang compromise dito. Hindi ito fear na physical. Hindi ito dahil babatuhin siya o hulihin. Kundi fear of judgment, fear of rejection, fear of what others will think. Lalo na ang kapwa niya, Hudyo. At sa simpleng hakbang na iyon, at pag-iwas sa mga hentil, napahiran ang gospel. What happened to Peter? Ano nangyari kay Peter? He was a spiritual giant. Isa siyang apostol, isa siyang inner circle ni Jesus. Pero dahil sa pressure, he compromised. Hindi dahil sa mali ang theology, kundi mali yung kanyang application. That's why our integrity is not just about what we believe, but how we live. Kaya minsan, ang tunay na test ng ating integrity is not our preaching, but in our lunch table. No? Imagine mo ito, no? Nasa gitna ka ng isang cafeteria, no? Meron kang kaibigang estudyante na bagong lipat, no? Hindi sikat, ibang lahi, no? Iba yung itsura, no? Nung una, kasama mo siya, kumain. Pero biglang dumating ang tropa mo, no? Mga full kids, kung tawagin, no? Mga church friends mo. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Tumayo ka, umupo ka sa ibang mesa, iniwan mo siya. Hindi mo naman siya pinaaway, no? Pero the message is loud and clear. No? Hindi kita kasama kapag andyan sila. That's what Peter did. No? At kung ikaw ang bagong estudyante na iniwan, anong na mararamdaman mo? Rejected. No? Walang halaga. Hindi totoo ang sinasabi niya sa Bible study. Small actions, big implications. No? Ganito rin ang nangyayari sa churches, no? Offices at families, kapag ang mga Kristiyano ay hindi po consistent. Kapag kinukonsinti ang isang compromise, no? Lalo na ang mga leaders, it damages the witness of the gospel. Kapag hindi tayo namumuhay ng tapat sa ating pinaniniwalaan, nasisira ang patotoo ng mabuting balita o ng gospel. Hindi lang tayo ang naapektuhan, pati ang pananampalataya ng mga iba o ng mga tao. And in verse 13, sabi, at gumawa naman siya sa kanya ang ibang mga kapatid, at gumaya naman sa kanya ang ibang mga kapatid doon ng mga Hudyo. Pati si Bernabe ay natangay ng kanilang pagkukunwari. Makikita natin sa verse na ito na ang simpleng desisyon ginawa ni Pedro na bunga ng takot sa opinion ng iba ay hindi lang personal. Naging dahilan ito upang madala ang buong grupo ng mga Hudyo sa pagkukunwari. Ganyang kalakas po ang impluwensya ng isang leader. Lalo na kung ito'y hindi ayon sa katotohanan ng mabuting balita. Hindi lang ito issue ni Pedro, mga kapatid. Naging domino effect ito sa buong simbahan. No? The power of influence. Lessons we must learn, we must remember, mga kapatid. Leadership is
influence. Kung sabi ni Pablo, nang makita ng ibang mga Hudyo ang ginawa ni Pedro, gumaya rin sila sa kanya. Yung ginawa ni Pedro, ang tahimik niyang paglayo sa mga Hintil, ay nagdala ng isang malakas na mensahe sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Hindi niya sinabi, bawal kayo. Hindi niya tinuruan ng mali, pero ang kilos niya nagsabi ng iba. At dahil leader siya, influential siya, gumaya po yung iba. Here's the principle, mga kapatid. Your example speaks louder than your word. Maaaring magaling kang magsalita tungkol sa pananampalataya, pero kung salungat ang iyong ginagawa, doon mas nakikita ng tao ang tunay mong paniniwala. Tandaan mo, mas malakas magsalita ang iyong halimbawa kaysa iyong mga salita. Kapatid, may mga taong tumitingin pa sa iyo bilang spiritual model. Kung yung kilos mo ba ay nag-i-encourage sa kanila to walk in grace, or it is teaching them to judge, no, to exclude, or to pretend. Itinuturo ba nito sa kanila na imusga, magtakwil, o magkunwari lamang? So, your silence can be mistaken for faith. So, hypocrisy is contagious. Yung pagkukunwari ay nakakahawa. So, anong sinasabi dito? Nagkunwari sila, umilis sila na parang bang naniniwala sila sa isang bagay. Pero ang asal nila ay nagpapakitang ibang paniniwala ang sinusunod nila. They still believe that salvation is by grace through faith. Pero dahil sa pressure, nagpupunwari sila na hindi nila tinatanggap ang mga hindi. Hindi sila nagsisinungaling with their mouths, pero nagsisinungaling sila through their actions. That's what hypocrisy looks like. No? Maging ang mga mature o matagal ng mananampalataya ay maaari ring ma-impluwensyahan o madala. No? True integrity is consistent. Pero dito, this part is shocking. Ang sabi doon, maging si Bernabe ay nagdala rin ng kanilang pagtutulong. Si Bernabe po, ang encourager, no, ang missionary, ang kumpanyo ni Paul sa maraming journeys nila, no? Matatag siya sa pananampalataya, pero nadala pa rin. This tells us, mga kapatid, kahit mature ka, kahit leader ka, kahit matagal ka na sa ministry, pwede ka pa rin madala kung hindi ka talento. Why? Bakit? Because hypocrisy spreads quietly and socially. No? Dahil ang pagkukunwari ay dahan-dahan kumakalat sa mga relasyon at sa mga kilos ng paligid nang hindi agad napapansin. Minsan hindi napapansin. Sumasabay ka na lang sa agos. Unti-unti kang kinakain po ng kompromiso. Ginagaya mo na lang iba, imbes na sundin mo ang gasto. Yun yung ginawa ni Pedro. Yung ginawa ko ni Pedro ay may ripple effect. Pag sinabi natin ripple effect, ito yung isang maliit na kilos, no? Na may malawak na sunod-sunod na epekto. Kaya yung ginawa ko ni Pedro ay nagdulot ng sunod-sunod na epekto. No? Na-apektuhan pati ang pananampalataya ng iba. Isipin mo, no, yung isang tahimik na lawa or lake, kayapa, walang galaw. Pero kapag nagbato ka ng isang maliit na bato, anong nangyayari? Magkakaroon ng unting pilansik. No? Tapos unting kakalat ang mga alon, no? Paikot, palayo, at papalawa. Ganyan yung nangyari
sa kompromisong ginawa ni Pedro. Isang tahimik na desisyon pero lumikha ng alon ng kalituhan, kompromiso, at pagkukundoy. So, lesson we must remember, leadership is influence, but silence can be mistaken for agreement. True integrity is consistency. Leadership is influence, whether you like it or not, someone is watching you. Kung paano ka mag-react, mag-decide at manginginig, may epekto po sa iba. Your silence can be mistaken for agreement. Kapag nakita mong may kapwa mananampalataya na hindi makatarungan ng pagtrato sa iba at wala kang sinabi, kahit ano, pakaisipin nilang ayos sila. No? So, true integrity is consistency. Ang pinaniniwalaan mo dapat ay sinasabuhay mo rin kahit hindi ito tanggap ng nakakarami. Kahit may mga taong hindi magustuhan. Si Pedro ay isang salamin ng takot ng karamihan. Si Pablo naman ang naging tinig ng katotohanan ng mabuting balita. Sa bawat henerasyon, laging may Pedro. May mga taong nahihila ng pressure ng paligid. Pero nagpapalakas ang Diyos ng mga Pablo. Mga leader na may tapang at panindigan, na may pusong mapagmahal, handang magsalita ng katotohanan. Ikaw ba ay magiging tinig ng gospel o alingaw lamang ng kompromiso? So, sa verse 14, sabi, nang makita ko ang kanilang ikinikilos ay hindi ayon sa tunay na diwa ng magandang balita, sinabi ko kay Pedro sa harapan nilang lahat, kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang hintil at di bilang Hudyo, bakit mo ngayon pinipilit ang mga hintil na mamuhay gaya ng mga Hudyo? Hindi kumilos si Pablo dahil sa emosyon o kayabangan. Napansin niya ang mas malalim na bagay. No? Sabi sa verse, nang makita ko ang kanilang ikinikilos ay hindi ayon sa tunay na diwa ng magandang balita. This is the key, mga kapatid. Hindi lang ito issue ng pagkakaibigan. Hindi lang cultural misunderstanding. Ito ay issue ng magandang balita o ng gospel. Nang nakita ni Pablo na ang ginawa ni Pedro at ng iba pa ay sumasalangan sa mismong puso ng magandang balita. Namuhay sila sa kasinungalingan, no? Kahit alam nila yung katotohanan. Paring alam mo ang magandang balita sa isipan mo, pero nabubuhay ka pa rin ng salungat dito. Ang tanong, ang buhay mo ba ay nakaayon sa mensahe mong ipinapahayag? Public sin requires public praises. Some people might say, bakit hindi na lang private? Pero hindi ito simpleng personal na pagkakamali lang. It was a public compromise, no? Na may malawak na influensya sa iba. That's why Paul corrected Peter publicly, no? Because when the error is public, the correction must also be public para ma-restore yung katotohanan. Proverbs 27, chapter 5, no? Kawikaan, chapter 27, verse 5, sabi, hindi hanga na mabuti ang harapang paninita kaysa naman sa pag-ibig, ngunit ito'y lihim pala. Better is open rebuke than hidden love. Mas mabuti pa ang hayagang pagtutuwid kaysa sa pag-ibig na tinatago. Mas mainam na may taong tapat na nagtutuwid sa iyo sa harap ng lahat kaysa sa isang taong sinasabing mahal ka pero tahimik lang kahit nakikita niyang mali ang ginagawa. Ibig sabihin, true love is honest. Kahit masakit minsan ang pagtutuwid, ay paraan ng pag-ibig. Lalo na kung ito'y may layunin na itama at ilapit ka sa katotohanan.
madaling salita, ang totoong nagmamahal, handang magsabi ng totoo kahit hindi ito popular. Hypocrisy exposed. Ikaw na isang Hudyo, sabi na namumuhay na parang hindi. Dito ay pinakita ni Pablo na may pagkakaiba sa ipinangangaral ni Pedro at sa kanyang yung aktwal na ginagawa. Ang kanyang kilos ay hindi naayon sa katotohanan ng mabuting balita. Hudyo ka, pero namumuhay ka parang hindi. Pero ngayon, dahil lang sa presyo, bigla mong pinipilit ang hintil na mabuhay gaya ng Hudyo. Ang pagkilos po ni Pedro, mga kapatid, ay hindi lang salungat sa kanyang ipinapangaral, kundi nagdulot din ng kalituhan sa mga mananampalataya. Kapag ang leader ay hindi malinaw sa kanyang pamumuhay, yung kanyang mga tagasunod ay nalilito. At sa kaso ni Pedro, naligaw pa ang iba dahil sa kanyang tahimik na kompromiso. Imagine niyo, no? Nagda-drive ka, no? And you see a green light, no? Pero may traffic enforcer na nagsabi, stop, bawal tumawid, no? Tapos may isa pang enforcer sa tabi niya, no? Sumigaw naman, go! Diretso lang. Di ba nakakalito? Ganun din po ang nangyayari sa church. Kapag may double standard, may mixed message, no? At nalilito ang mga tao kung ano ba talaga yung totoo. The courage to compromise. Yung Galatians chapter 2 verse 14 ay paalala sa atin na minsan ang tunay na pag-ibig ay pagtutuwid o nagtutuwid. May mga pagkakataon kailangan nating tumayo para sa katotohanan. Hindi po dahil sa kayabangan, kundi dahil sa malasakit. Si Pablo ay may lakas na loob na itama si Pedro sa kapwa apostol. Hindi niya ito ginawa para ipahiya o magpakitang gilas, kundi dahil may paninindigan siya sa mabuting balita at may malasakit siya sa mga kapatid. Kung ang mabuting balita ay bagay na dapat ipaglaban ng buhay, ito rin ay bagay na dapat ayuan sa harap ng kompromiso. Sa panahon ngayon, no, mga kapatid, na maraming nananahimik sa harap ng mali, kakahimik ka rin ba? O pipiliin mo panindigan sa katotohanan ng mabuting balita? Sa pananalita mo, sa asal mo, at sa relasyon mo. Gospel integrity in our life. Ngayon, no, hindi na siguro issue sa atin ang tungkol sa pagkain, Hudyo o hindi. Pero hinaharap pa rin natin ang makabagong anyo ng parehong problema. Mga halimbawa ngayon, no? Pagkilig sa kultura o lahi sa loob ng simbahan, legalismo na nagpapanggap na kapalaran, ang pagkabuhay o paglayo sa mga taong iba sa atin, no? Socially, economically, spirituality. Ngunit ang tawag ng mabuting balita ay pareho pa rin. Lumakad ng tuwid ayon sa katotohanan ng mabuting balita. Hindi ayon sa presyo ng kultura o opinyon ng iba, kundi ayon sa biyaya, katotohanan at pag-ibig ni Kristo. Yung tunay na pagsunod kay Kristo ay hindi lang nakikita sa kung anong pinaniniwalaan po natin, kundi sa kung paano tinatrato natin ang iba, lalo na ang mga katulad natin. Maging tapat tayo sa magandang balita, no? Sa pananalita, sa kilos, at sa puso. Ano yung big idea natin po dito? Ang tunay na pananampalataya kay Kristo ay hindi lang ipinangangaral, kundi isinasabuhay na may katapatan, tapang, integridad, kahit mahirap, kahit may presyo. Amen? So, nakita natin yung integrity, yung
tapang, lakas ng loob sa pagkukorek ng iba. Tayo natakot kung tama yung tugma ito sa magandang balita. Kasi minsan yung tao natatakot, lalo na pag pastor, hindi ko correct niya. I myself, nagpapakorek ako. Hindi porket pastor ako, hindi na ako dapat i-correct. Nagpapakorek din po. Kung mali o hindi tugma yung aking itinuturo sa magandang balita, pinokorek po. Amen? Let's pray. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong buhay na sabi. Salamat sa paalala ngayong araw na ang aming buhay at paniniwala ay dapat magkaisa, na hindi sapat na alam lang namin yung mabuting balita, kundi ito'y dapat namin isang buhay kahit mahirap, kahit hindi popular. Salamat sa halimbawa ni Pablo na hindi natakot ituwid si Pedro. Hindi dahil sa pride, kundi dahil sa paninindigan at malasakit sa katotohanan ng gospel. Panginoon, inaamin namin na may mga panahon na natatakot kami magsalita, kaya nananahimik na lang kami. May mga pagkakataon na nakukompromise kami sa aming paninindigan para lang mag-blend sa iba. Naway patuloy na malinis ang aming puso at naway maayos ang bahagi ng aming buhay na hindi nakaalay sa katotohanan ng iyong gospel. Naway maging consistent kami sa aming salita, sa aming gawa at sa aming pakikitungo sa ibang tao. Patuloy kami magkaroon ng atin na gaya ni Pablo, isang tapang na rooted in love, not pride. Help us to lovingly confront when needed, stand firm when it's easier to stay silent, and to choose truth kahit maraming pressure sa paligid. Lord, nawa ang iglesia ay maging lugar ng biyaya at katotohanan. Not legalism, not favoritism, not hypocrisy. Raise up leaders na o Diyos who will walk in integrity and humility, and raise up followers who live out kung ano ang pinaniniwalaan nila. Help us to remember that the gospel is not just something we preach, it's something we live. Lord, may our lives reflect the finished work of Christ on the cross. Truth, love, grace, and courage. Sa lahat ng ito, we surrender our heart. We commit our lives to walk straight according to the truth of the gospel. We ask this in the powerful name of our Lord and Savior Jesus Christ, and everybody would just simply say, Amen, Amen.